sumagasa sa akin dahil nakita ko kung sino ang pumatay kay Divine. Nung ihatid ng waiter yung pulutan para kay Bingo, ay umangal ang binata dahil wala siyang in-order na ganun. Nasakto namang nilapitan siya ni Caroline at sinabi niyang in-order niya para sa kanya. Sinaad pa ni Bingo na pangit kabanding ang dalaga dahil mamumulutan siya, pero sinaad naman ni Caroline na para sa kanya yon dahil puro alak na siya. Dahil hindi na nagsasalita si Bingo ay tinanong ni Caroline kung galit pa siya sa kanya. Agad namang sinabi ni Bingo na bad trip siya kay Stephen, na alam niyang bad trip din ang binata sa kanya kaya quits lang silang dalawa. Agad namang nagsorry ang dalaga na sana noong sinabi ni Stephen ay nag-no na siya agad, sabay giniit ni Bingo na pinaghandaan niya yung dinner nilang dalawa, tas umepal lang si Stephen. Giniit naman ni Caroline na baka kailangan lang niyang kilalanin ang binata dahil magkakilala na sila mula high school pa. Nagawa pang niyaya ni Bingo yung waiter, sabay sinabi niyang makijoin siya sa kanila na sinita pa siya ng dalaga, pero giniit naman ni Bingo na pag-usapan na nila yung business nila at ikwento nila sa kanya na na-excite pa yung waiter na umupo sa tabi ni Bingo. Sinabihan naman ng dalaga si Bingo na alam niyang may pinapatunayan siya, sabay humingi ng pasensya at hiniling niyang iwan muna niya sila, sabay humingi ulit ng sorry kay Bingo dahil hindi na niya alam na hindi comfortable ang binata na pag-usapan ang business nila na kasama si Stephen. Sinaad ni Bingo na hindi sila close at hindi siya ang partner niya kundi si Caroline mismo. Dahil hindi makaget over si Bingo at napadami na din siya ng inom, na kahit anong gawin ni Caroline at paliwanag nito ay hindi pa rin siya pinakikinggan. Sinumbat ni Caroline na kung ganun siya kakausapin ni Bingo buong gabi ay wala ding patutunguhan ang usapan nila, kaya tumayo na ito, sabay sinabihan niya si Bingo na ang nakausap niyang Bingo ay yung matino na hindi yung hindi makaget over kay Stephen. Agad ding tumayo si Bingo at pinigilan niya ang dalaga na bumangga pa ang paa niya sa upuan, sabay giniit niya kay Caroline na hindi pa sila tapos. Agad namang sinabi ng dalaga na uupo lang siya kung kaya niyang kausapin ng matino. Nang nahimasmasan na sila Bingo ay naging okay din sila ni Caroline, na agad sinabi ng dalaga na bagay niya yung suot niya, na dahilan na napangiti naman ang binata na kahit pinagpapawisan niya ay hindi niya aalisin dahil bagay niya ito. Sinabi pa ni Caroline na susundan ulit nila si Liv at pagkatapos ay babawi siya kay Bingo, sabay niyaya niyang mag-dinner sila na silang dalawa lang. Agad namang ngumiti ang binata na halatang masaya siya nang yayain siya ni Caroline. Habang sinaad naman ni Annie kay Sherwin sa cellphone nang tumawag ito sa kanya na namana ng mga anak ni Wilson ang kahinaan niya pagdating sa pag-ibig dahil bumigay na si Bettina sa kanya. Agad sinabi ni Sherwin na malapit na niyang makuha ang simpatsya ni Bettina, na kailangan na lang niya ng konti pang panahon dahil madali lang niyang napaikot ang dalaga at madali lang niyang nakuha ang loob niya. Dahil dito ay binilin ni Annie na mas guluhin pa nila ang mga tiyus, sabay binilin niya si Sherwin na sabihan na niya ang mga tao niya na palayain na nila si Pato. Sa paglaya ni Pato ay mas lalong gugulo ang buhay nila Gina at Cindy at mas lalo namang matutunto ni Caroline ang nakaraan dahil kay Pato na maging si Annie ay kikitain na niya si Caroline. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.